Kahit papaano ay 50 metro. Ang layo noon pero nahagis mo pa rin. Swerte lang ba? Binata. Matanda na ako. Tamad na akong gumalaw. Tulungan mo akong ihagis ito. Hindi swerte, binata, sa galing mo sa basketball. Sayang naman kung hindi ka maglalaro. Sumali ka na sa grupo namin. Hindi ako interesado. Baka may grupo na siya. Binata, ikaw ba yung katulong nakakal-AS lang? Sumali ka sa grupo namin. Maging assistant instructor ka para sa amin. Sahod ay $8,000. May social at health insurance pa. Hindi importante ang pera. Lahat ng miyembro ay dapat sumunod sa akin. Maligayang pagdating, matanda. Bukas pupunta ako doon. Lolo, ito. Hindi pwede, baka gusto niyang. Nakahanap ako ng kayamanan. Mahirap ba ito? Swertihan lang talaga, hindi ako naniniwala. Sobrang eksakto. Mula ngayon, ako ang magiging coach. Binata, malakas naman pala ang boses mo. Mga walang kwentang tao tulad ninyo. Hindi karapat-dapat sumali sa paligsahan. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para bigyan ka ng pagkakataong bumalik sa koponan. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa akin. At ibabalik kita sa team. At patuloy na maging assistant instructor. Hindi ka karapat-dapat. HANGN, huwag kang magmalaki. Ang pag-alis mo noong nakaraan. Pwede naming kalimutan. Kung hindi, hintayin mong manalo kami ng championship. Kahit ikaw ay magmakaawa sa akin. Wala kang pagkakataon. Sinisiguro ko. Tataasan ko ang sahod mo. 500. Sige na, humingi ka ng tawad. Pagkatapos, bumalik ka sa grupo. Huwag ka nang humiling pa. Alam ng lahat, gusto mong bumalik, binigyan na kita ng pagkakataon. Dinagdagan ko pa ng $500. Bilisin mo, 500. Ginoong HA, ang $100,000 na ito ay iyong bonus. Pinaghirapan mo ito, napakahusay ng iyong pagsasanay sa atleta. Bukod sa $100,000, bibigyan kita ng 40% na shares ng team. Hindi tulad ng ibang mga team. Talagang mga tanga, sinasayang ang isang henyo na tulad mo. Talagang kuripot, ang teknik ni Shuyan. Hindi kasing ganda ng kahit isang hibla ng buhok ko. Sasabihin ko sa'yo, kahit makuha mo siya, hindi naman iyon malaking bagay. May ilang koponan na pumunta rito para anyayahan si Jisho na bumalik. At ang lakas pa ng loob mong sabihin ang mga salitang iyon. Tama ka, Maka. Tama ang kasabihang iyon. Ang basura ay dapat nasa basurahan. Maghintay ka hanggang sa tayo'y maging champion. Kahit lumuhad ka pa at magmakaawa sa akin. Hindi kita papayag ang bumalik, Tara na. Sandali, ayon sa alam ko, ang susunod ninyong kalaban ay ang kampyon ng lalawigan, tama ba? Sana hindi kayo matalo sa kanila. Isang maliit na koponan lang sila. Kayo lang ang takot sa kanila. Pinag-aralan ko na silang mabuti. Ako ang mananalo. Hintayin nyo na lang. Jijilingin ko kayo. Magsisimula na ang finals. Ang Dragon Team ang 3 beses na defending champion ng lalawigan. Pambihira ang lakas ng bawat miyembro. 50 puntos sa bawat torneo. Dominante ang kanilang mga panalo. Sila talaga ang pinakamalakas na koponan. At ang kalaban nila ay ang koponan ng KYT. Hindi ko pa ito narinig dati.
Guro Son. Ang koponan ng KYT ay may bagong katulong na si HANGN. Ang mga estratehiya ay dinisenyo ni HANGN. Sa kanyang pamumuno, ang koponan ay naging mas mahusay. Tila ang pinakamahusay na dark horse. Ang itim na kabayo. Sayang, nakasalubong nila ang koponan ng dragon. Mukhang dito na sila titigil. Sa tingin ko ngayong taon, ang kampyonato ay mapupunta na naman sa koponan ng dragon. Ang taong ito, bakit parang pamilyar siya sa akin? Lahat, tandaan ninyo ang itinuro ko. At higit pa, mag-create ng distansya. Kapag may pagkakataon na mag-shoot, i-shoot ka agad, huwag mag-atubili. Ang huling bagay. Kontrolin ang iyong sarili, huwag padala sa kalaban. 3, 2, 1, kaya nyo yan. Tatlong puntos para sa Team Milagro. Ang galing, tuloy lang, huwag maging kampante. Guro Son, sabi mo mas malakas ang Dragon Team. Bakit nauna ang Miracle Team? Isang bola pa lang naman. Kakasimula pa lang ng laro, babalik din ang Dragon Team. Kahit mas mababa ang accuracy nila kaysa sa akin. Pero kakaiba talaga, ang taktika nila ay nakakainis. Hindi ako makapag-atake. Ako naman. Anong ginagawa mo? Halika rito, nandadaya ka, di ba? Halika rito, aksidente lang yun. TRUNGCUNG. Punta rito. Madiskarte ang galaw ng kalaban. Binabantayan ka nila, huwag mong hayaang makapaligiran ka. Hindi ka nila maaatake. Naiintindihan mo ba? Kayong lahat. Tagapagsanay. Basta manalo, kaunting sugat lang yan. Okay lang yan. Kayong mga hayop. Paglalaro ba to o pananakit ng tao? Tagahatol, bulag ka ba? Hindi mo nakikita, ginamit ng Dragon Team ang ganitong masamang paraan. 48 segundo na lang ang natitira. Natalo tayo ng 10 puntos. Anong gagawin natin, Coach HA? Akala ko kasi, gamitin nyo ang taktika ko. Makakatulong ito sa ating koponan para talunin ang grupo ng Dragon. Ngayon, tingnan mo, pagdating sa pisikal na lakas at kondisyon, talagang napakalaki ng agwat. Sumuko ka na, hindi pwede, kailangan kong manalo. Ang paa ko. Tumayo ka na. Nagulat ako sa performance ng grupo ng KYT, pero ang grupo ng Rong, masyado silang malakas, malinaw na ang resulta. Tingnan mo, 13 puntos ang lamang nila, konti na lang ang oras. Ang kampyonato ay mapupunta sa koponan ng Dragon. Kumusta ka na? Coach HA, boss, pasensya na, magpahinga ka, ingat ka. Ngayon, 4 na lang kayo, kung hindi aabot sa 5 tao. Ayon sa patakaran, ipapahayag ko na kayo ay talo. Koponan ng Dragon, kampyon. Koponan ng Dragon, kampyon. Coach HSU, anong dapat gawin? Matatalo na tayo, malapit nang maubos ang oras. Susuko na ba tayo? Maganda na rin na nakarating tayo dito. Ang kasalukuyang sitwasyon, hindi na mababago.
Masyadong mayabang ang mga taong ito. Maghintay ng ilang taon pa. Tatalunin ko sila. O kaya, Coach HA, ikaw na. Ako. Sino nagsabing hindi ka manlalaro? Tingnan mo kung paano pirmahan ang kontrata. Ikaw pa rin. Nasa Team KYT ka. Sa listahan ng reserba. Sige. Maligayang pagdating sa team, Matandang Liso. Pwede ng lamero si Coach HA. Pwede tayong manalo. Tama, Coach HA. Wala akong pakialam kung ano man ang pinagdaanan mo. Kung hindi ka aakyat doon. Sayang talaga, mula nang pumirma ako ng kontrata sa'yo. Laging inaasam kong makalaro ka. Boss, sinabi ko na. Hindi ko kaya. Nakakalungkot. Ito ang huling paligsahan ko. Bago ako magretiro. Ang pangarap ko ay bago magretiro, makuha ang kampyonato. Mukhang ang buhay ko ay hindi matutupad ang pangarap. HANGN. Ito na ang huling World Cup ko. Ang pangarap ng aking maestro ay ang kampyonato sa World Cup. Maaari mo bang bigyan siya ng ganap na pagreretiro? Huwag kang mag-alala. Ako na. Second place. Second place. Tagahatol. Tayo. Sandali. Kung ganun, babalik ako para lumaban muli. Ang galing. Ang galing. Ano? Hindi ako nagkakamalino. Ang assistant na ito ay nagpe-prepare. Baka naman lalabas siya sa court. Sayang naman, walang kwenta pa rin siya. Ano? Anong nangyayari? Nakalilipad siya. Diyos ko, naalala ko na. Ito ang pinakamalakas na teknik ng alamat ng basketball. Saloobin ang bola sa itaas. Siya kaya iyon? Talaga nga. Hindi pwede, hindi ako makapaniwala. Ang lakas ng kanyang kakayahan. Lumitaw na naman ito. Ito ba ang ball ang kaya niyang tirahin? Napakagaling naman. Lolo, tingnan mo. Nakita ko na, siya nga. Bumalik tayo. Mukhang may kakaiba doon. Bakit ang ingay? Tara, balikan natin. Pwede bang maglaro ng basketball ang isang teaching assistant? Tiyak na matatalo ang Team Milagro. Tama ka. Akala ko mahusay lang siya sa paghagis. Hindi ko inasahan. Lolo, nakakita tayo ng isang henyo. Hindi ko akalain na napakahusay pala ni Assistant Shu. Ang galing ni Coach Shu. Magtanggol. Lahat, magtipon sa palaruan. Sige. HANGN. Huwag kayong magpakakumpiyansa ng maaga. 29 na segundo na lang ang natitira sa inyo. Hindi ako naniniwalang mababago ninyo ang resulta. Guru Son, sa tingin mo, mananalo ang Team KYT. Magaling ang assistant ng Team KYT. Pero mauubos na ang oras. Ang resulta, mahihirapang magbago. Huwag na kayong umasa. Talagang matatalo kayo. Paano kung kami ang manalo? Gawin nyo ang gusto nyo. Hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Dahil sa masamang ginawa mo, humingi ka ng tawad sa mga manlalaro namin. Kung kayo ang matalo, lumuhad kayo at magmano sa akin ng 3 beses. Ang bilis makakuha ng bola. Depensa, pigilan ng bola. Huwag mo siyang papasukin. Pagod na ang mga player ng Team KYT. Si HA ay kailangang mag-isa na lang. Tumigil ka.
Biglang umatras. Ang galing ng technique ni assistant coach. Ang galing. Tingnan mo ito. Pumasok. Pumasok na naman. Ang galing ni Teacher Shu. Ang technique ni Shu yan. At ang ganda pa ng pagkakagawa. Bakit ngayon ko lang ito napansin? 3 kayong magtutulungan. Habulin siya para sa akin. Natalo na tayo. Kailangan nating lumuhad doon. Ano ang ginagawa ng Team KYT? Ang hirap nakuha ang bola. Bakit palaging napupunta sa sideline? Tingnan mo si HA. Hindi pwede. Tumalon at malakas na pagsuntok sa bola. Pumasok. Nag-score na naman si Coach HA. 9 na segundo na lang ang natitira. Kulang pa rin ng 5 puntos. Kaya pa kayang baligtarin ni Coach HA ang sitwasyon. Maaari talaga akong masaksihan ng isang himala. 9 na segundo na lang. 5 segundo, 2 bola. 2 puntos na lang at maabyutan na ni Shu yan. Imposible. 5 segundo, 2 puntos. Sa buong kasaysayan ng basketball. Isang beses lang nangyari. Hindi kakayanin ni Shu yan to. Kaunti na lang ang oras. Kung hahayaan siyang makaabot, mga walang kwenta tayo. 9 na segundo na lang. Kahit magkamali ka, kailangan mong pigilan siya. 9 na segundo pa. Huwag atake. Pasapaahan. Patagilan ng oras. Pigilan mo siya para sa akin. Hindi maganda, napaligiran na si Shu yan. Dalawang puntos. Kulang na lang ng 2 puntos. Pero 3 segundo na lang ang natitira. 3 segundo na lang. Kaya pa kaya? Si Shu yan nga ba ito? Noon ko'y bulag talaga ako. Hindi ko nagamit ang taong may kakayahan tulad ni Shu yan. Sa halip ay nagtiwala pa ako sa'yo, isang walang kwenta. Boss Lee. May kakayahan din naman ako. Anong kakayahan meron ka? Ikaw ang may kasalanan. Pinatanggal mo si Shu yan. Kailangan mong dalhin siya pabalik. Opo. Talagang hindi kayang depensahan. Ang galing niya. Sobrang husay para sa NBA. 3 segundo na lang. Kailangan nating depensahan siya. Huwag mo siyang pabayaang makuha ang bola. 3 segundo. Kaya mo bang gumawa ng himala? Ang huling bola. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nahuli niya ang bola. Pigilan niyo siya. Coach, hawakan niyo. Hawakan niyo. Pangit na. Hindi naaabot. Malapit nang matapos. Tumalon ka, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong mag-shot. Sayang. Nag-shoot na siya. Huwag pumasok sa basket. Pumasok na.
Pasok. Pumasok na ang bola. Nagbago na ang resulta. Para siyang isang Diyos. Ito ay magiging isang makasaysayang sandali sa basketball. Nakaahon ang Team Milagro. Binabati namin ang Team Milagro sa pagkapanalo ng kampyonato. Diyos ko, Diyos ko. Nanalo na sila. Ang galing ng Team Milagro. Ang galing ni Assistant Shu. Hindi ito posible. Hindi ako makapaniwala. Sa huling bahagi ng buhay ko, si Shuyan ang tumulong sa akin para manalo ng kampyonato. Ang galing talaga, isang himala. Lahat ng ito ay dahil kay Shuyan. Lolo, dahil sa iyaga mong pagmamasid. Nanalo tayo. Hindi ba ito panaginip? Hindi ba ito panaginip? Nanalo tayo. Nanalo tayo. Tara na. Ang galing. Ang galing. Buti na lang. Naalala mo pa ba noong taya tayo? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo. Bilang isang manlalaro, wala ka man lang pinakamababang espiritu ng sportsmanship. Labis akong nadidismaya sa inyo. Assistant Coach HA, ako na ang bahala sa mga manlalaro ko. Taos-puso kaming humihingi ng tawad sa inyo. Coach. Tutupad ako sa aking pangako. Pasensya na. Coach Shu, may itatanong ako sa iyo. Ang teknik mo, ito'y nakita ko lang sa isang alamat ng basketball. Baka ikaw ay estudyante niya. Si HA, ang assistant coach, ay isang estudyante ng isang alamat sa basketball. Hindi ba? Coach, ano na naman ang iniisip mo? Natalo na tayo sa laro. 35 segundo, nakapuntos siya ng 13. Ito ang himalang nagawa niya. Tanging ang mga alamat lang ang kayang gumawa nito. Hindi naman masyadong masama ang pagkatalo natin sa kanya. Tara na. Tara na tayo. Tara, saan tayo pupunta? Magpapaumanhin kay Shuyan. Bilisan mo. Ito ba ang hinahanap mo? Tapos ano kung makuha mo ang bola? Hindi ka naman makakascore. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo, agawin mo ang bola. Ang basketball sa kalye. Parang pamilyar. Marunong ka bang maglaro ng basketball? Anong ginagawa mo? Kung kaya mo, makipaglaro ka ng totoo. Huwag kang maglaro ng pusa at daga. Sige. Bahala ka kung paano mo gustong maglaro. Huwag kang maghambog. Ang meron ka lang, ay isang bola lang. Sa'yo na ang bola. Sa'yo na ang bola. Papanoorin mo ang bilis ko. Sige, anak. Isa na lang.
Halika, ituloy mo. Paano nangyari iyon? Sige, ituloy mo. Hindi kita natatakot. Halika rito. Sige pa. Tumigil ka na. Sapat na yan. Tigil na. Sumuko na tayo, tatay. Lolo, kaya ko pa naman manalo. Hindi mo pa rin ba nakikita ang pagkakaiba? Halata namang. Niloloko ka niya. Hindi kayo magkapareho ng mundo. Ang kakayahan mo, mukhang hindi pang probinsya. Sino ka nga ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, may karapatan ba tayong lumaban para sa pamilya Lee? Bukod pa rito, ang babaeng ito, hindi siya nagkamali ng pinili. Ang inyong kasanayan sa basketball ay nangunguna sa buong mundo. Kanina ay minamaliit ka namin. Pasensya na po. Huwag na po. Mag-sorry ka na sa babaeng yan. Huwag na po, Lolo. Para sa angkan ng mga lay. Ito ang dapat kong gawin. Apo, pasensya na po. Hindi ko sana dapat pinagdudahang ikaw kanina. Kaya mo bang maimbitahan si Coach Shu, isang taong may ganoong talento? Labis kaming nagmamalaki sa iyo, anak. Anong ginagawa mo dyan? Mag-sorry ka na kay Mr. Shu. Huwag na. Sa totoo lang, wala naman akong masamang intensyon. Tinulungan ko lang siya dahil pinakiusapan niya ako. Dapat ko siyang tulungan. Ang bait naman ni HLV. Mama, Papa, nakauwi na po ako. Lolo, Tita, Ting Feng, matagal na tayong di nagkikita. Pagdating ko sa kumpanya, wala kayong mga kasama. Akala ko nandito kayo. Tama nga ang hinala ko. Xiaoru, matagal na kitang hindi nakita. Ting Feng, totoo ngang nakabalik ka na. Kuya Ting Feng. Ang pamangkin ko, huwag ka nang magsalita pa. Tara na, ililibre kita ng hapunan. Taos puso akong nagso-sorry. Bumalik na ako. Sobrang namimiss ko na si Xiaoru. Siya, ngayon, ang mapapangasawa ko na. Xiaoru, nakapagba na ako ngayon. Ang pag-uwi ko ngayon ay para pakasalan ka. Ting Feng, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako papayag na pakasalan kita. Xiaoru, ang nararamdaman ko. Hindi mo ba alam? Bukod pa rito, pumayag na ang tiya ko sa kasal na ito. Xiaoru, ito ang regalo ko para sa iyo. Ito ang pagmamayari ng aming angkan sa industriya ng basketball. Alam kong mahilig ka sa basketball simula't bata ka pa. Ito ang pagmamayari ng nangungunang NBA basketball team. Kasama ang VIP Black Card. Gamitin mo ng malaya. Xiaoru, pakakasalan mo ba ako? Ting Feng, ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko pa naisip iyon. Tita, pumayag ka na nga sa akin noon eh. Xiaoru, para rin naman sa ikabubuti mo ito. Ikaw at si Ting Feng. Lumaki kayong magkasama. Kayo ay isang magandang bagay. At ang pamilya ni Lai ay malapit kay Ting Feng. Ang galing-galing na niya ngayon. Pakakasalan mo siya. Karangalan mo yun. Tita, pakakasalan ko si Xiaoru. Karangalan ko yun. Tigilan mo na. Sinong papakasalan ko? Ako ang magdedesisyon niyan. Lolo, may narinig po akong may humuhuman sa inyo. Aasikasuhin ko po yun. Top player na nga ako sa NBA. Ang husay ko sa basketball sa bansa. Walang makakapantay sa akin. Ting Feng. Seryoso ka ba? Talagang gusto mong makipaglaban para sa pamilya Lee?
Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Mula ngayon, iisang pamilya na tayo. Ang galing. Ting Feng, kuya ko na ngayon. Lolo, sumang-ayon ka na. Coach Shu, ngayon ikaw. Xiaoru. Medyo may kakayahan si Coach Shu. Pero kung ikukumpara kay Ting Feng, malayo pa ang abot. Ang patimpalak na ito, napakahalaga nito sa pamilyang Li. Kailangan mong maintindihan yan, di ba? Ayoko talaga gawin yun. Ibigay mo na lang sa iba. Oo nga, siya, isang outsider. Kahit gaano pa siya kagaling. Makakapapantay ba niya si Ting Feng? Xiaoru, tama ang sinabi ni Lolo. Ito, si Hangn, di ba? Umuwi na si Ting Feng ngayon. Kailangan ko siyang yayain kumain. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. Huwag ninyong kami istorbohin. Bakit ninyo ginagawa ito? Sumang-ayon na kayo, di ba? Bakit ninyo? Anong ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Coach Shu. Salamat sa pagpunta mo rito. Ang $1,000,000 na ito, kunin mo na. Malapit nang ikasal si Xiaoru. Wala na akong panahon para pangasiwaan ang lumang sirang palaruan na iyon. Kaya ibibigay ko na sa iyo ang palaruan na iyon. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi kayo bagay ni Xiaoru. Sinasabi ko pa rin sa iyo na sumuko ka na. Chairman Li, $1,000,000 ito para sa iyo. Hindi ko kailangan. Ang pera at ang hitsura. Ganun ba talaga kahalaga? Ang pera at ang hitsura. Ganun ba talaga kahalaga? Lolo, kakausapin ko po siya. Ikaw ba si Hangn? Alam kong gusto mo si Xiaoru. Pero hindi papayag ang pamilya ni Lai. Kailangan mong maintindihan yan. Iba't ibang mundo kayo ni Xiaoru. May pera ka ba? May kapangyarihan ka ba? Ang tanging meron ka lang, ay ang galing mo sa basketball. Kaya ba siyang ipantapat sa akin? Mayaman si Xiaoru. Ang sweldo mo sa isang taon. Hindi man lang kayang bilhin ang mga damit niya. Gusto mo siyang sumama sa iyo. At mamuhay ng mahirap. Bukod pa dyan, hindi papayag ang pamilya ni Xiaoru. Gusto mo bang iwanan ni Xiaoru ang pamilya niya para sa iyo? Coach Shu. Matalino ka. Lolo, ang laban ngayong hapon, magsisimula na. Tara na. Matalino si Coach Shu, mauunawaan naman niya iyon. Ang aking pamangkin ay mag-aasawa ng isang napakahusay na tao. Hindi gaya mo. Isang hamak. Doon ang palikuran. Sige na, umalis ka na. Lolo, mauuna na ako. Mayroon akong ginagawa. Babalik ako agad kapag natapos ko na. Mga walang kwentang tao. Nang ahas kayong hawakan si Xiaoru. Isang tagapagturo lang. Kampiyon lang naman ng probinsya. Nasaan ang file niya 10 taon na ang nakakaraan? Hindi na rin mahalaga. Siguro'y sa probinsya siya nakatira. Hindi ba? Hanapin ang kaaway niya. Hanapin siya at bigyan ng pera. Alisin na siya. Walang kwentang basura. Masyado pang nananaginip. Akin si Xiaoru. Naiintindihan mo na ba? Napakalaki ng mana ng pamilyang Lai. Hindi ko hahayaang makuha ito ng iba. Opo, binata. Tama po. Basta walang makikipag-agawan sa akin. Kahit na ang pwesto sa NBA o si Xiaoru. Magiging akin lahat yan. Hangn, mali ako, patawarin mo na ako. Masyado na kitang binigyan ng maraming pagkakataon.
Alo. May umaataking sa akin. Iyon lang, opisyal naman lalaro ng NBA. Binili mo ba to gamit ang pera? Mahal kong kapatid. Para palitan ng pamilya ni Lee. Mukhang wala na silang ibang pag-asa ang pamilya Lee. Talaga nga, ang posisyon ng chairman ng pamilya Lee. Magiging akin na yun. Talo na kayo. Huwag kang maghambog, hindi pa ako nagsisimula. Ang gusto mo lang naman ay magpakitang gilas. Lumapit ka rito. Ting Feng, ang galing mong mangagaw ng bola. Talagang napakahusay. Mukhang hanggang doon ka na lang pala. Lakas lang. Sige pa, isa pang bola. Yan, para sa inyo ba'y digmaan to? Nag-cheat ba ako? O? Bakit? Dahil natalo kayo, magdadahilan na kayo. Ituloy pa ba natin? Kung hindi, sumuko ka na lang. Sige. Ako na, ako ang lalero. Aba, nagagalit na si Coach Shu. Hindi na niya ako tutulungan. Ang tagal naman ulit nito. Xiaoru. Anong nangyari? Hoy, lalaki. Lumapit ka rito. Sige lang. Hindi pwede ito. Hindi ko inaasahan na ang apo ng mayamang iyon ay isang duwag pala. Bukod pa rito, ang manugang na ito. Mukha lang ang lahat. Tunay nga, ang mga ari-arian ng pamilyang Lee. Ako lang ang karapat-dapat dito. Ako lang, ang kayang mamuno sa pamilyang Lee. At umunlad at yumaman. TNK. Ay may ganoong husay. Bakit mo naman hahayaang maglaro siya ng basketball ng ganyan? May problema ba sa paglalaro niya ng ganyan? Basta lahat sila mapabagsak ko. Ako ang mananalo. Ting Feng, dapat mo akong tulungan. Ang matandang ito. Dahil narito ako, patawarin mo ang pamilya ni Mr. Lai. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa tatay ko na makipagtulungan sa iyo. Walang silbi ka lang. Bakit ko naman susundin ang utos mo? Hay nako, isang walang silbi ka talaga. Sa ibang bansa, may 4 kang girlfriend. Dahil dyan ka naging NBA player, tandaan mo yan. Pag-uwi mo sa bahay, ikaw ay dahil lang sa kayamanan ng pamilya Liko. Sinadya mong lapitan si Xiaoru, di ba? Ang dami mong sinasabi. Lolo, tita. Huwag mong pakinggan ang matandang yan. Sinisira niya ang samahan natin.
Wala siyang dahilan para pagbintangan ka. Sinisira ang samahan natin. Ting Feng, tama nga, hindi kita nagkamali. Kung hindi mo pinalayas si GHA, hindi tayo matatalo. Xiaoru, ang walang kwentang iyon, marahil ay matagal na siyang nawala. Ano ang sinasabi mo? Wala akong pakialam sa inyo. May iba pa ba? Wala na. Ang angkan ng mga lay ay akin na. Hindi ako papayag. Ako na ang aakyat. Kapatid. Ako na ang aakyat, huwag ka nang matigas ang ulo. Talo na kayo, bukod pa dyan, hindi ako nananakit ng babae. Mas mabuting sumuko na lang kayo. Hayaan nyo na akong umakyat doon. Ako na ang makakalaban mo. Coach HA, sino naman kaya itong walang kwentang ito? Hindi ka naman pala tagali. Wala nang halaga kung saan ako galing. Xiaoru, ang mga pangako ko sa iyo, tutuparin ko. Tutulungan kitang manalo. Ikaw iyon, ang nawalang alamat. Ballman, matagal ka na ring nawala, pero naaalala pa rin kita. Ballman, ang misteryosong tao sa mundo, na tinaguri ang baliw na bola. Xiaoru, bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi ko rin alam. Ikaw ang nakasakit sa aking ama noon. Noon, ako at ang iyong ama. Karaniwang laro lang ng sipa naman iyon. Hindi ko inaasahan na ang iyong ama ay magagalit ng ganoon. Lihim na sinalakay niya ako at sinaktan ng sarili niya. Manahimik ka. Ayunin na natin to ngayon. Tapusin na natin ang alitan natin. Coach Shu, mag-ingat ka. Hindi na kailangan ng tulong mo. Binata. Bata pa talaga ako noon. Laging gustong manalo. May kasalanan din ako. Dapat sana'y mas maaga pa kitang kinausap. Ang isang paghingi ng tawad ay walang silbi na. Wala na ang guro ko. Napaka-talented ng apo mo. Kung papayag kang ibigay mo siya sa akin, sisikapin kong sanayin siyang maging world-class na manlalaro. Huwag kang mangarap. Tigil. ZU. HANGN. Nagbago ka na. Hindi ka naman ganyan dati. 10 taon na iyon. Nagbago na rin ang mundo. Ang sinabi mo, iisipin ko. Pero, Li Tianhao, ngayon, swerte ka. Sa ginawa mo. Hindi kita mapapatawad. Umalis na tayo. Ting Feng, umalis ka na rito. Ang pamilya ko. Mula ngayon, huwag ka nang pumunta sa pamilya namin. Coach Shu, bulag kami, hindi ka namin nakilala. Siya ang crazy ball. Lolo, tumututol ka pa rin ba? Kami ni Coach Shu ay magkasama na. Paano naman nangyari iyon? Maaaring makilala ang baliw na bola. Iyon po ay karangalan ko. Paano naman ako tatutol? Alo, Coach Shu, halika rito. Hindi mo pa rin kinukuha ang premyo ng kampyon. Hinihintay ka pa rin ng buong team. Halika na rito. Matagal ko na iyong isinantabi. Bakit? May problema ang team. Tara na.
Bumaba na kayong lahat. Tara, mag-picture tayo. Mag-picture tayong lahat. HANGN, punta ka rito. Anong ginagawa mo? Ito. Guro HA, nanalo tayo dahil sa'yo. Katulong lang ako ng guro. Ang lugar na ito, dapat sana ay sa inyo at kay Xiaoru. Bata. Ang tagumpay ng koponan ngayon, ay dahil sa iyo. Napagdesisyonan ko na, simula ngayon, ikaw ang coach ng Miracle Team. Iyon na ang pwestong ito. Pangulo, HANGN. Huwag mong sirain ang pag-asa ko sa iyo. Ito ang nararapat sa iyo. Coach HA, maligayang pagbabalik.